Okay, at ito naman is meron namang comment dito from Mart Fernandez. Sabi niya, magandang gabi mga kaabag. Ang vulgar language, hindi yan Latin. Ano ba ang vernacular language nung panahon ng Council of Trent? Kaya natawa nga ako gabi kasi gabi ko lang nalaman yun pala yun. Nilabas na nga ang dokumento ito, labas yung dokumento. At ibalik yung dokumento kanina from sige. Maganda yun, Brajanda. Basta, huwag mong kalimutan sindan ako dun, Brajanda. Walang problema. Ito, balikan yung referensya. Ano sinasabi dito? Ayan liturgical use. Nanunog ba, Mart Fernandez? Liturgical use varied from place to place, from period to period. The earliest liturgical language was Aramaic, the vernacular of Palestine. Talaga naman na Aramaic ang ginamit ni Kristo Nung si Kristo ay pinakos na krus, sabi niya, Eli, Eli, lema sabachthani. Ayun ba ay lingwaheng ano ba yun? Yun ba ay lingwahe ng Latin? Yung babae na na muli niyang binuhay, sabi niya, talita kumi. Yun ba ay Yun ba ay Latin? Di. Yung raka, Brajando, raka, ano yun? Yung raka. Yun ba ay Yun ba ay lingwaheng Latin? Hindi. Aramaic yun. Kaya nang si Kristo nagsagawa ng pinakaunang misa, hindi siya gumamit ng Latin. Bakit? Di naman mga Latin speaker yung mga apostolo nandun Sentido ko mo naman, hindi siya gagamit ng Latin kasi hindi mga Latin speaker yung nandoon sa sa Last Supper. Hindi sila mga Latin speakers, so hindi siya gagamit ng Latin. Tapos, then Greek came into general use. Bakit? Ayon nga sa gawa, si Apostol Pablo nakipagdebate sa mga Greco-Hudyo. Yung Greco-Hudyo na yun, kung babasahin mo yun sa ibang salin ng Biblia, Greek-speaking Jews, mga Hudyo na nagsasalita ng wikang Grego. Kaya ang Grego ang siyang naging kasunod na general use. Yun naman ang naging vernacular language ng misa. Una vernacular language is Aramaic. Tapos, naging vernacular language niya is Grego. And about the end of the 2nd century, Latin was introduced in the West. Ngayon, nung panahong sinulat yung ano ba ang vernacular language nun? Hindi ba Latin? Sabi niya sa kanyang comment, sabi niya na ganito, sabi niya, hindi yan Latin. Ibig sabihin ay vernacular language. Ay ang living language, hindi ang dead language. Ang Latin ay isang dead language sa panahon natin ngayon. Ang Latin language is a dead language. Pero nung panahong ito, ano bang vernacular language? Wala yan sa isip nyo, hindi ba? No, wala sa isip nyo yan. Kasi ang nasa isip nyo, kung ano yung ngayon, ganun din dapat yung noon. Mali. Sa ating panahon ngayon, dead language na ang Latin. Pero sa panahon na yon, hindi siya, nilagay pa nga sa INRE, hindi ba? Sa INRE, 3 lingwahe ang ginamit doon, Grego, Hebrew, at saka Latin. Dead language ba yun? Sa ating panahon ngayon, ang Latin, dead language na. Pero noong unang panahon, hindi dead language yan. Sinabi na nga rito sa referensya, at the end of the 2nd century, Latin was introduced in the West. Paano ka mag-i-introduce ng dead language? Nag-iisip ka ba, Mart Fernandez? Tapos sabi niya, meron na kayo palang mga dokumento. Pasok kayo mamaya sa live ni RJ Seno para malaman na ang totoo. Welcome kayo mamaya 10 p.m. Papapasukin tayo sa kanyang programang hindi tayo marinig. Papapasukin mo kami sa programang hindi kami naririnig. Nung kami nag-usap, private meeting yon, ni live ni RJ Seno. Pero hindi naririnig ng mga viewers niya kung paano ko siya tinatanong. Sigurista rin si RJ Seno. Ayoko sana nabanggit ng pangalan. Binanggit ng pangalan Kung sana nabanggit ng pangalan, binanggit ng pangalan Gusto niya kami pumasok doon. Bakit? Naririnig ba kami doon?
Hindi kami naririnig doon. Ni-review ko nga yung ano niya kasi sabi ni Aljan, bro, nagla-live yan bro. Nagla-live pala to. Ni-review ko yung live niya. Aba, hindi kami marinig. Ganun na siya, hindi. Ay, teka. Basta, ganun si RJ Sino, hindi kami naririnig sa live niya. Papasukin mo kami sa programang hindi kami naririnig sa live. Ano ka ba naman? Sabi naman niya dito, narinig ko sa kabilang programa ni Bro RJ, nakapasok na siya dati sa PPP. So, ngayon, pag siya magtanong, ay magbabalik siya sa PPP. Pero, pag ang PPP ay magtanong, dapat si Jando papasok sa Kulo Kabildo programa ni Bro RJ. Aba, sino ba nagko-control ng programang ito? Si Seno na? Hindi. Sa programa dito, pag may nagtanong, sasagutin. Pag yung nagtatanong kumukontra sa sinasagot, kailangan siyang tanungin for clarification. Hindi pwede na hindi siya piling tanungin. Yan ang natin dito kapag, halimbawa, Katoliko, kumontra. Tanong ko sa iyo, brother, ganito. Yes. Bakit kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sabi naman dito na, wala kaming Diyos-Diyosan, bro. Anong wala? Meron kayo. Wala nga eh. Anong wala eh? Dami nyo dami nyo rebulto dyan eh. Hindi naman Diyos-Diyosan yan. Ano hindi Diyos-Diyosan? May mga mata, hindi naman nakakakita. So kapag kumontra ka sa sinasagot sa'yo, kami ang magtatanong, kukontra-kontra ka, natural. Kahit sa dating daan, ganun din eh. Nang may nagtanong sa kanya, ang banal na halik po ba ay beso-beso? Sabi niya, hindi, beso-beso. Sabi niya, kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? Sabi nung INC. Si Soriano naman, dahil kumontra siya, sabi ni Soriano, bakit? Naninindigan ka ba talaga? Beso-beso banal na halik? Sabi niya, ay wag niyo po akong tanungin, programa niyo po ito. Kasi pag ako lang nagpahayag rito, magiging programa ko na ito. Mali, kinaklaro lang kasi kumukontra ka. Kung ayaw mo palang tanungin for clarification, wag ka na lang kumontra. Ayun. Yan ha? Tapos, papasukin daw ako, pag ako daw magtanong, papasukin daw ako sa Kulo Kabildo niyang programa na hindi ako marinig. Hindi ako marinig doon. Kaya, mas maganda na kung pumasok si Sir John Jonah, magtanong siya. Pwede siya, tatanggap ko siya para magtanong eh. Pero once kumontra siya, hindi siya pwede tanungin. Kasi kumontra siya. Hindi pwede yung ganon. At, hindi niya ako didiktahan sa programang ito dahil ako ang may-ari ng programang ito. Kami sa Puto por Punto team ang may-ari ng programang ito. Hindi pwede na kung sino lang ang pwede mag-control. Sino yung dati yung pinaalis ni Padre kasi kasi may plano kontrolin ng programa. Si yata yun si Manding. Pinol out ni Padre. Sinabi na nga mabukas ka ng camera, ayaw mabukas ng camera. Tapos pag tinatanong, ayon tabingin naman kung sumagot. Kaya pinaalis ni Padre. Hindi naman pwede na siya yung siya yung doon. Okay? So, next naman tayo ngayon kay Jeff tayo? Messenger room. Sige, Messenger room, meron bang magtatanong? Meron bro. Ayun, okay. Okay, Brother John Fred, go ahead. Ito yung tanong ko. Nag-echo. Hello, narinig ba? Yes, narinig ka ba? Malinaw bro, malinaw. Halos lahat ng mga sulpot, hindi nila pinaniwalaan na si Kristo ang founder ng Katoliko. Ang tanong ko, may mababasa ba sa Biblia, ibig sabihin, parang balik to sa mga sulpot, no? Ang tanong ko, may mababasa ba sa Biblia kung sino ang founder ng kanilang relihiyon? Ay, sabihin nila dyan bro, si Kristo ang founder ng aming relihiyon. Wala naman kaming turo na si Charles Parham ang aming founder eh. Pero kung i-check mo sa internet, nakalagay doon 1800 lang sila lumilitaw eh. Sasabihin naman nila, ay hindi yan gawa lang ng tao yan. Huwag niyong paniwalaan yung internet. Alin ba ang inspired, Biblia o internet? Nakakatawa, no? Oo nga eh.
Ayaw nila ng internet kasi booking sa internet. Pagtitirahin nila ang Katoliko, gumagamit sila ng reference sa internet. Yun, oh. Pero pagka idepensa, ibig sabihin, pagka gusto nila, ang pinakakuha nila talaga, Bible alone lang sila. Oh. Bali, ito na lang pangalawa kong tanong naman. Ano yan? Galit sila o kaya madalas nila binatikos ang mga banal natin sa Katoliko. Ang tanong ko naman, meron na bang naging banal sa mga sulpot? May ibang banal sa kanila? Sabihin wag lang natin isama yung yung before sa Protestante. Ibig sabihin, after kay Martin, ibig sabihin, ito na, kasi alam ko nung unang panahon, merong mga nagiging banal na ibig sabihin, dati kasi silang Katoliko, tapos dinadala nila din mga nagiging banal. Okay, no? So, ang masasagot natin dyan is, pag sila tinanong mo kung meron na bang naging banal sa kanila, sasabihin nila, meron na. Sino? Yung kami. Kami, mga banal kami. Mga buhay na banal. Kami. Ganun sila, bro. Dahil dati akong protestante. Alam ko yan. Alam ko yan. Ganyan sila magsalita. Oo. Okay. Ito naman yung isa ko naman tanong kasi medyo nakuhan kasi ako dito sa mga sulpot pag magsalita eh. Ito naman tanong ko. Ayaw nila paniwalaan naman, 'di ba? Dinadala nila na si Kristo din ang founder nila. Pero ayaw nila paniwalaan na si Kristo ay Diyos. Ngayon, alam naman natin kung sino yung founder nila. Ito na lang tanong ko. Sa lahat ng mga founder, except kay Kristo kasi alam natin si Kristo nabuhay. Mayroon na bang nabubuhay din sa mga nagiging founder ng relihiyon? Maski isama natin yung mga halos kasabayan ng first century. Manatiling buhay na founder ng relihiyon? Oo. Si Kibuloy, founder yun. Hanggang ngayon, buhay pa yun. Di, ibig sabihin ba, after namatay, ibig sabihin namatay, tapos muling nabuhay. Ay, wala pa. Oo. Wala pa. Oo. Tapos bakit ayaw na, doon ako nagtataka, ayaw nila kilalanin na si Kristo ay Diyos. Tapos, una-una, ginagamit nila yung pangalan ni Kristo na sila ay kaanib sa iglesia ni Kristo. Yun pala, hindi naman pala sila totoong kaanib ni Kristo, kundi ang lumalabas pa nga mas tinitira nila yung Katoliko kaysa doon sa iba. Bakit yung Aglipay? Bakit yung mga Orthodox? Bakit yung ibang mga ng Chinese o ibang mga ba't hindi nila tinitira? Bakit Katoliko lang tinitira ng mga sulpot? Hindi nila tinitira kasi hindi naman yun ang largest Christian church. Natural. Tayo ang tinitira kasi tayo ang largest Christian church. At pag tayo na na evangelize nila, malaki ang nila doon, makukuha ang ikapo. Oh, napakalaki sa sobrang laki ng Katolisismo. Pag tayong lahat na convert sa kanilang reliyon, napakalaki ng napanood niyo ba yung testimony ng mga pastor na in-interview ko na naging Katoliko? Iba first fruit ng pulis sa kanya lahat. Akalain niyo sa kanya. Tuwang-tuwa siya doon, kasi yung meron siyang kanib pulis first fruit noon, unang sweldo, sa kanya ibibigay, magkano ba sweldo ng pulis? Swerte naman siya. Siya, nagsalita lang. Meron ding isang video na kumalat sa Facebook, pastor nagpaparinig, na mahal ka namin kapatid, nilagay ng pera yung kamay. Pagtingin niya napakalaking kandir, sabi niya, ay, ramdam na ramdam kong pagmamahal ninyo. Sino ba yung napanood ko na yun? Kaya, sa madaling salita, wala talaga, na sila, pera-perahan lang. Pera-perahan lang. Merong ito kasi dati, naging janitor ako ng United Methodist Church. At ang pastor ng panahong yon ay si Pastor Gideon Makiling.
before pumunta yung mga Koreano doon sa kanilang simbahan, nag-ano si Pastor Gideon doon na magpa-picture sa mga bata. So ako yung naatasan niya na magtawag ng mga bata kasi dancer ako. Dancer ako, ano. So nagtatawag ko yung mga mga dancers, mga kakilala ko. Yung kagrupo namin, tsaka yung mga yung mga hindi namin kagrupo, basta marunong sumayaw, tinawag ko yun kasi mag-dance contest kasi kung nakikita ninyo naglalaban-laban yung mga dancers, hindi ba? Naglalaban-laban sila sa dance contest. Pero ang totoo niyan, minsan yung contestant number 2 at number 3, isang grupo lo yun, hinati lang sa dalawa. Totoo, may ganyan kami. Marami talaga kami, pero ulitin sa dance group, ito lang yung premyo. Tatlong grupo tayo, sige. O, kayo muna group 1, ito group 2, kami group 3. So kaming tatlong grupo, maglalaban lang kami sa dance contest. Akala ng mga tao, magkakaibang grupo kami, pero totoo, isang grupo lang kami. Natawag ko yung mga kagrupo na yon. Punta doon. Ang inihanda na pagkain, kamote, tuyo. Bakit ganoon ng mga pagkain? Tapos yung kanin, yung puso, yung parang nakalagay sa sa dahon ng niyog. Onyog, ba't ganoon yung mga hain? Ginamos. Ano mas Tagalog yung ginamos? Bagoong? Bagong isda. Bagong isda. Ngayon, yun ang mga nakahain sa lamesa. Picturean kami. Kasama pa ako noon kasi ako mabarkada akong tao pati yung pastors na sige John Markiling, binarkada ko rin yun, mabarkada ako kasama ko doon, picture ako doon. Kung maglabas sila doon sa internet nakasama ako, pwede lang sabihin na ay membro namin si John Alabado dati, pero ando to hindi ako membro, janitor lang ako doon kasi nagmamaba ko ng kanilang sahig pa kinabukasan bago ko makuha yung sweldo ko doon sa kanila. Kailangan ko pa umatin ng kanilang pagsamba. Kalain nyo yan? Bago ko makuha ang aking sweldo, kailangan ko pong umatin sa kanilang pagsamba. Doon ako sa tabi, nakaupo lang ako doon, tagabasa ng talata, parang miyembro nila ng Methodist. Pero totoo, hindi. Ako noon, Sabadista ako noon. Ngayon, ang nangyari, ganito. Picturean kami. Tapos ipadala yun sa Korea. Ba, ang daming suportang dumating. Pati mga Koreano, mga Koreano. Hindi, pag mayroong Bible study ginagawa yung pastor, punta kami ng Malaubang, Bible study sa house to house. Ako ang ginagawang assistant nun, kalayo sa Badista, assistant ng Pastor Methodist. Ako, tagabasa. Minsan ako pa yung sinasabihan niya na, ipaliwanag mo ito. Para akong ano ba tawag doon ba John Ray? Sa Badista, pero nangangaral sa Methodista. Yun ang buhay ko dati. So talagang ginagawa nila yan bro para makakuha ng maraming suporta. At sabi nga nung isang pastor na interview ko, halimbawa ganito, mga estudyante, picture nila, ito yung gagawin scholar. Tapos yung mga supporter doon sa ibang bansa, magbibigay ako 10,000 buong sa bawat estudyante. Sige, 10,000, yan. Tapos yung pera na yon, ito na-upload ko na ito sa YouTube. Tingnan niyo yung video ni Pastor Efraim Bala na interview ko. Tingnan niyo lang, the Pastor Efraim Bala conversion story. Sinabi niya doon na yung suporta, punta lahat dadaan sa simbahan lahat yun, tapos bigay namin sa mga estudyante. Tinanong ko naman siya, Pastor, yung buo ba binibigay niyo? Sabi niya, ay hindi. nasa bulsa. Bibigay konti na lang yun. Pero ayun, tapos tatakutin ng mga magulang pag hindi nagsimba, tatanggalin sa scholarship yung kanilang anak dahil nakatanggap na, matatakot na tanggalin yung anak nila. Kaya force mandatory simba sa araw ng linggo. Ganon din ang nangyari nung ako ay ginawang janitor ng Methodist. Hindi ko makukuha ang aking sahod ng aking nagmap ako sa buong simbahan. Naglinis ako sa upuan sa kanilang buong simbahan ng gabi kasi umaga drive ako tricycle, pag-uwi ng gabi mag-janitor pa ako doon, tapos habang janitor nagmu-music naman ako doon, lakas ng music ko sa loob.
Tapos minsan dinadala ko yung kasama kong dancer doon kami nagpa-practice ng ng sayaw sa loob ng kanilang simbahan. Bago kami mag-practice ng sayaw sa loob ng kanilang simbahan, Bible study muna with Pastor Gideon Makiling. Kaya lahat kailangan talaga na mukhang mandatory. Yun ang nangyayari sa kanila, bro. Yun. Bro. Okay lang ba magtanong pa ako ng isa at isa Sige, bro? kahit tindi nagbuhay ko dati, Yan, pala kaibigan kasi. Bro Jando. Yes. Nandiyan na pala si Bro Wendell. Pabati natin. Brother Wendell. Wait lang. Lagay ko muna si Brother Wendell sa screen na kasi hindi ko pala nalagay si Brother Wendell. Yan na. Ganyan ako kapala kaibigan dati. So, tayo mga Katoliko talaga, pag tayo may kaibigang sulpot, wala tayong pakialam kung siya ay sulpot. Ang mahalaga, magkaibigan tayo. Pero sa kanila, pag silang nakipagkaibigan sa atin, may modus yan. Gagawin kang membro nila. Pero tayo, hindi tayo ganyan eh. Okay, Brother Wendell, good evening, Brother Wendell Talibong, Opuzami City. Good evening, Brother Jando. Good evening sa lahat ating mga kapatid. Welcome. Ayun. Bago ako napadpad kay na Brother Wendell Talibong, ganun na nangyari sa akin. At saka nung panahon na nagre-report ako doon sa ni Brother Tata sa umaga, ang isda ay ito ang kilo. Yung mga iba't ibang uri ng isda, punta pa ako ng palengke, lista ko yung mga pangalan ng isda, magkano ang kilo, tapos i-report ko doon sa kay Brother Tata sa kanyang programa sa DXOC, report ko doon. Nandoon ako sa loob ng Methodist Church noon. Sabi ni Brother Tata, pahinaan mo yung bro, yung monitor mo kasi napakalakas ng radyo ko. Gusto ko kasi marinig na kapitbahay na nasa radyo ako. Yun ang ginagawa ko dati, So, pangatlong tanong mo, Brother John Fred. Ito lang bro, gusto ko lang mahingan ng kung ano yung pagkaintindi o anong masasabi mo rito sa Juan 14:6 na sinabi ni siya ang way, truth, and life. Kasi ang lumalabas kasi nito bro, para ang dating ng ibang sekta, hindi na kailangan dumaan pa kay Mama Mary, hindi na kailangan magrosaryo. Ibig sabihin dito pa lang, sulit. Ibig sabihin ba, matupad mo na yung kahilingan mo. Ano bang kan mo dito bro? Kahilingan, wala akong maalala na merong kahilingan pero dahil ako'y barkadista talaga. Ibig sabihin, di ba pagka dumaan ka pa kay Mama Mary, kay Mother Mary, di ba may gusto kang hilingin through sa kanya o kaya dahil sa pagrosaryo mo, may mga prayer ka rin na ganito. Pero dito kasi sa talata na to, ito kasi yung binabanat ng ibang sekta na bakit pupunta ka pa doon sa rosaryo, bakit dadaka pa kay Mama Mary, na meron naman sinabi si Jesus dito na siya yung way, the truth, and life. Tama yun. Kung bilang Katoliko, ito ang sagot ko naman bilang maya na. Bigay ko sa iyo yung pasagot bilang Katoliko. Pero sa kanila, dahil ako'y barkadista dati, meron akong barkada naman, si Landot, Socrates King Umamos ng Sanctuary of the Living God. Kasi pagtanghali, doon ako sa kanila naman kumakain ng panangalian, kina Pastor Dinuro. Ano pangalan ni Pastor Dinuro? Nakalimutan ko. Doon ako sa kanila, isa yun sa kumalaban sa paruhinog nung kasagsagan ng eleksyon Ngayon, andun ako ngayon sa kanila, nakikinig ako sa kanilang Bible study. Marami akong simbahan pinapasukan dati. During Sabadista ako, pero marami akong pinapasukan simbahan dahil barkadista nga ako Dating daan, napasok ko rin yun. Sa Manabay, pinasok ko rin yung dating daan doon. Yung INC sa tapat ng Zami City National High School, pinasok ko rin yun. Yung hindi ko pinasok yung Muslim doon sa sa Turtle Island. Yung sa Turtle, hindi ko pinasok yung mga Muslim doon dahil hindi ako compatible sa kanila Hindi maganda pakiramdam ko doon. Pero sa mga Protestante, nakikihimasok ako ngayon. Doon naman sa kanilang paliwanag sa talatang yan, you must be born again. Hindi sinabing you must be a Catholic, hindi sinabing you must be a Seventh-day Adventist. Ang sabi doon, you must be born again, mandatory yon. Kaya dahil si Kristo ang daan, siya lamang ang daan, ang katotohanan, kaya wag ka nang lumapit pa doon sa iba. Ang sabi lang ni Kristo as siya ang daan is you must be born again. Mandatory po yun, sabi nila ganun. Yan nga pa, umiiyak na doon sa simbahan, sabi nila, tingnan niyo si Jando.
Yung tao dito, siya lang umiiyak na, nagiiyakan na siya, siya nakangiti lang, nakangisi. Hindi, natatawa kasi ako sa kanila pag iyak-iyak parang totoo, pero deep inside, hindi naman Kaya yon, yan ang kanilang paliwanag. Pero sa paliwanag ng Katoliko, anong masasabi nila sa 1:14-6? Bigay ko ang pagsagot kay Brother John Ray. Brother John Ray? Yes, tandaan natin kapatid, ang pagkasabi natin Panginoong Jesucristo dyan na siya ang daan, tumutukoy yan sa kanyang katawan. No? Dahil ang sabi ni San Pablo, nung tinutugis pa niya ang simbahan, sabi niya, tinutugis ko ang iglesia, tinutugis ko ang daan na siyang iglesia ng Diyos. So, yung pagkasabi ng Panginoong Jesucristo, tumutukoy din yun sa kanyang katawan. Then remember, Mother Mary is part of the body of Christ. Siya nga ang ina ng mga Kristiyano ayon sa pahayag, no, sa 12:1-5 na may binabanggit na babae, no, na nanganak. Ayon sa mga scholar sa ecclesiastical na paliwanag, yung babae doon tumutukoy sa simbahan. At yung anak na sinasabi doon tumutukoy yun sa sangkakristyanuhan. Then, ang simbahan o ang kakristyanuhan tumutukoy sa katawan natin Panginoong Jesucristo. Saan ba mababasa yan? Dito Colosas 1:18. Sabi natin Panginoong Jesucristo, ito ang kanyang sinabi, no? Ay, hindi ko pala na yung Bible ko. Wait buksan ko lang ito. Ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni San Pablo, siya ang ulo ng iglesia. Ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo na kaniyang katawan. Ano ang iglesia? Sino ang ulo ng iglesia? Ang Panginoong Jesucristo na siya ang kaniyang katawan. So ang simbahan, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, bro. No? So, biblically, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, tumutukoy sa ulo at sa kanyang iglesia. Then, part of his body, ang kanyang ina, si Mother Mary, na siya naman sinabi dito sa pahayag na ina na nanganak ng sanggol. No? Dito sa pahayag, 12:4 yata, ito 5. Ito, 12:3, no? Sabi dito sa 12:3, isa pang palatandaan ng lumitaw sa langit, isang pulang dragon sa 4? Sa 4. 5. Sa 5 pala. Sa 5. Para direkta na tayo, no? Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umaagaw sa bata at dinala ito sa Diyos. Ito, dalawa ang paliwanag dito ng mga dalubhasa, no, theologically and scholarly magkaiba, pero sila intact sila sa pagpapaliwanag sa theological, si Mother Mary at si Panginoong Jesucristo. But sa mga scholar, lalo na sa ecclesiastical na paliwanag, tumutukoy ito kay Inang Bereng Maria sa simbahan, because the church is the mother, no? The mother of the church. Ang babae tumutukoy sa simbahan, itong sanggol tumutukoy ito sa sangkakristyanuhan. So ito ang paliwanag ng mga scholar dyan. So basically, doon sa sinabing ang panalangin, ba't ba tayo lumalapit kay Inang Bereng Maria? Dahil yun sa kalooban ng Diyos, no, na sinabi niya dito sa 3:15 pa lamang ng Henesis, malayo, wala pang hinula na yan, at ang naghula niyan ang Diyos mismo. O sabi dito, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y laging paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y
ikaw ang tutuklaw. So itong babae na naman dito, tumutukoy na naman ka Mother Mary. No? Tapos binhi niya at binhi ng ito, tumutukoy kay Panginoon Jesucristo at sa sangka-Kristyanuhan pa rin. At ang binhi ng demonyo, mag-aaway talaga yan. So ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, mayroon talaga tayong dapat lapitan na isang babae, no, na kinasangkapan ng Diyos para labanan ang demonyo, kapatid. So walang iba yan, si Mother Mary at ang simbahan. So alin man sa dalawa, tama. So kung ang pagsabing daan, tumutukoy yan sa simbahan at kasama dyan si Mother Mary, kaya hindi po mali na lumapit tayo sa ating Inang Birheng Maria, no, for supplication. Dahil sabi nga ni San Pablo, humingi ng daing sa mga santo. Dito naman yan mababasa sa Unang Timoteo, no? Unang Timoteo 1:1 hanggang 2 sa KJV, basahin sa KJV. Unang Timoteo ba 'yon or kalimutan ko yung talata? Ephesians ba yun, Bro Jando? Ang ano yan, Brother Julie? Yung ano ba yun? Yung sa Unang Timoteo ngayon, Unang Timoteo 2:1, ayun, tama. 1 Timothy 2:1 pala. Yung sa supplication, ayan ito, at intercession of the saints. Kanino ba tayo pinapalapit? Dito. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet, peaceable life in all godliness and honesty. So may paghihingi, kapatid, ng dagdag panalangin at intercessions, no? Para sa lahat. Kasama ba ang mga santo dyan? Kasama. Bakit? Dito yan sa Ephesians 18:18. Kasi dito, ang alibay nila dito, sa mga buhay lang daw to, hindi kasali ang mga patay. Pero mali po yun, dahil kung titingnan natin sa Hebrews 12:22-23, pinapalapit po tayo sa kanila, no? Basahin natin sa ito. But you are come unto Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Gusto ko mapansin nyo itong pinakaunang dito, no? You come, no? Dito. But you are come. Pinapalapit tayo saan? Saan tayo pinapalapit? Dito sa 23. Una pala sa mga angel. Yan. Sa mga angels. Pangalawa, to the general assembly and church of the firstborn. Ito naman, tumutukoy sa firstborn, sa mga patriarchs at sa mga unang Kristiyano, no? Which are written in heaven. Ayan, which are written in heaven. And to God, the judge, and all to God, and to the spirits of just men made perfect. Ito bang spirit of men? Ito. Come to the spirits of man made perfect. Saan yan, kapatid? Sa langit, sa lupa? Sa langit yan. Kasi kung babalikan mo sa 22, but you are come into the Mount of Zion, the city of the living God. So tumutukoy yan sa mga santo na nasa langit, kaya pinapalapit tayo doon. Kaya yung sinasabi nilang hindi tumutukoy kay Mother Mary or sa mga santo, ang paglapit natin sa mga santo kay Mother Mary ay mali dahil lamang dun sa 14:6. Hindi lang nila naunawaan dahil part ng John 14:6 ang simbahan at kasama sa simbahan ng Inang Birheng Maria at ang mga santo, kapatid. Dr. John Fred, okay na ba yan? Okay na, bro. Salamat sa paliwanag saka sa mga references na pinakita, binigay ninyo. Okay. Salamat, bro.
Salamat, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother John Fred. So, lipat naman po tayo ngayon sa Zoom. Okay, Zoom naman tayo. Sino pa hindi ba ito? Jeffrey Umbal. Tapos Jeffrey Umbal kanina? Hello, Brother Jeffrey Umbal. Okay. Hello, magandang gabi, bro. Oh, nakatanong ka na kanina, bro? Hindi pa. Hindi pa, bro. Oh. Hindi pa po, ngayon pa lang. Sige, go ahead, bro. Go ahead. Kala ko. Sige, go ahead, bro. Ang tanong ko po kung ano po ba yung purpose ng pag-adoration natin sa Blessed Tabernacle? Sa harap ng Blessed Tabernacle, ano po ba ang purpose ng adoration na ginagawa natin doon? Okay, ano daw ang purpose ng adoration? Brother Wendell Talibong? Brother Wendell? Okay, purpose ng adoration, yun. Mula na sa tanong mismo, adoration mismo, yung pagsamba natin sa tunay na katawan at dugo sa ating Panginoon Jesucristo na nasa consecrated host. Bakit? Ba't mo tanong, bro? Alam naman na alam natin, halimbawa, ang hangin nasa paligid natin, di ba ba? Tulad sa Diyos, nasa paligid natin dahil ang Diyos ay omnipresent. Nasa paligid natin. Ang hangin nasa paligid natin. Kasama sa hangin, may tubig ang hangin, di ba ba? May tubig siya. Pero, kung nauuhaw ka at gusto kang uminom ng tubig, pwede ka bang haharap lang sa electric fan dahil ang electric fan ay merong hangin at ang hangin may kasamang tubig? Hindi. Punta ka sa gripo dahil doon talaga ang source. Bakit tayo pupunta mag-adore sa consecrated host? Dahil yun mismo ang source. Ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nasa consecrated host. Di man siya makita sa mga mata natin, but makita siya sa mata ng ating pananampalataya. Ayon kay Saint Augustine, believe in order to understand. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, this is my body. Kaya nga, bakit tayo pumunta doon? Dahil kaharap natin mismo ang ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng consecrated host. So ang pangalawa ko pong tanong, ano po ba ang makukuha natin sa paggawa ng adoration natin? Mapapatawad ba yung mga kasalanan natin? Well, ang pagpatawad ng kasalanan, kapatid, kung venial, pwede. Dahil may kasalanang mapatawad sa panalangin at mabuting gawa. Kung tingnan natin ang unang Juan Kapitulo 5, 16, 17. Pero may kasalanan na hindi mapatawad sa pamamagitan ng panalangin. Yun ang mortal sin. Kaya kung meron tayong mortal na kasalanan, dapat sa sacrament of reconciliation tayo sa pangungumpisal. Bakit kailangan ang sacrament of reconciliation sa pangungumpisal? Dahil tayo sa pamamagitan ng binyag ay nagiging kabahagi tayo sa katawan ni Kristo. Sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 27. At dahil ayon ni San Pablo na ang sakit ng isang bahagi ng katawan, sakit sa buong katawan, kung ano man ang mga mortal na kasalanan, affected ang simbahan. Kaya kailangan ang Sacrament of Reconciliation. Ecclesiastes 5:6. Punta tayo sa pare at mangungumpisal para mapatawad tayo. So kung vinya lang, walang problema yon. Pero may mortal na kasalanan na dapat talaga nating ikumpisal
Juan Kapitulo 20, versikulo 21-23. At kung nagpunta tayo sa Blessed Sacrament at wala tayong mortal na kasalanan, pwede nating makamtan ang tinatawag na plenary indulgence na ibinigay ng simbahan kung tayo'y pumasok sa consecrated, pumasok sa adoration chapel sa loob ng 30 minutes. Pero, tandaan natin na plenary indulgences can be obtained under the usual conditions. Dapat sa morning prayer, ating hinihingi talaga sa prayer natin ang plenary indulgence. I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. Oh, Okay po. So, last ko po na tanong, paano po gamitin itong deliverance prayer for use by the laity ni Father Chad Ripperger? Yung para lang yan sa pamilya, kapatid, ha? At para sa sarili. Huwag na kayong lalabas sa outside family. Delikado na titirahin talaga. Ayon kay Monsignor yung exorcist, no? Na kung outside na sa family, outside na sa authority, delikado na matira na. Kaya kung nasa Ministry of Liberation man, kailangan under tayo sa bishop at may rating talaga na ibigay ang obispo. Kaya dahil ang fallen angels ay very legalistic sila, rating na pirma ang obispo at ang exorcist, para protected tayo. Magamit yan sa sarili, pwede ang imperative command sa sarili. Yun lang mga bahagi na para sa lay. Huwag yung bahagi na para sa pare, yung exorcism of Pope Leo XIII, di yan pwede gamitin. So, paano po gamitin itong deliverance prayer for use by the laity po? So, magamit yan, kapatid, provided at epektibo. Yung tatlo talaga kailangan muna. Una, proper faith. Use it according to the intentions of the church. Proper faith. Ikalawa, proper disposition of morality. Walang immoralidad. Di ka, kung sakaling may nagawang masturbation o kaya sex outside marriage o nakapanood ng pornography, kailangan pagsisihan niyang mabuti at ikumpisal. At state of grace. Yung tatlo ang kailangan. Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Okay po. So, huli ko na lang po ito na tanong. Ano po ba yung ibig sabihin nito na nung last po na nag-self-deliverance po ako sa aking sarili, ay pag inom ko po ng holy and exorcise oil, naku po ang arat sa tutunlan at maanghang, natural po ba yun? Posible na wala namang epekto ang olive oil talaga kung inumin natin. Palagi naman ako inom niyan, pero kadalasan makaramdam sila niyan. Posible anghang, posible dahil sa nangyaring mga contamination din sa mga ninuno, kaya sa mga practices noon, mga superstitious beliefs. So, ano po ba yung dapat ko pong gawin? General confession dapat. General confession. Okay po, yun lang po at maraming salamat. God bless you. Okay, thank you sa iyo, brother Jeffrey Umbal. So, balik naman tayo ngayon sa Messenger room uli. Okay, Messenger, mute all ko muna ha.
Then, messenger room. Good evening. Sino magsasalita? Bro. Ako, Ariel de los Santos. Hello, Ariel de los Santos. Good evening. Good evening, bro. Tanong lang ako, bro, sa panahon ni Adan, bro. Ano bang unang lingwahe? Panahon ni Adan, ang sabi Adamic language daw. Adamic language. Yun ang ginagamit nila. Sino ba nagsulat sa history ni Adan? Ha? Sino nagsulat sa history ni Adan? Si Moises. Sinulat niya ang history ni Adan, pero wala siyang binanggit kung anong lingwahe ang ginagamit ni Adan. Ang pagkakaalam ko lang, may mga teorya na yun ay Adamic language. Hindi naman siya Ebreo. Pero gumamit ng Aramaico. Bro, kung si Moises ang nagsulat, bro, paano nasulat ni Moises? Wala pa naman siya noon. Paano nasulat ni Moises? Wala pa naman siya noon. Berjando. Natin kay Brother Junri ang pagsagot. Yes, ayon sa mga scholar, bro, apat daw ka-tradisyon ang pagkabuo ng Old Testament. Yung Yahwistic tradition, Elohistic tradition, priestly tradition, at yung Levitica, ano Deuteronomist ba yun? Nakalimutan ko yun. Basta apat sila, pero lahat yan attribute kay Moses. No, ang ano kasi ng ang tradition kasi nila kung sino yung leader doon, ina-attribute lahat. Pero ang talagang si Moses nagsulat din talaga. No, may mga babasa sa Biblia na ang Diyos mismo nag-utos sa kanya na magsulat siya din mismo nagsulat. Pero sa pinakabuuan ng Old Testament, apat ang writer. Ulitin ko. Yahwistic tradition, Elohistic tradition, priestly tradition, at ano ba yung pang-apat? Nakalimutan ko yung pang-apat. Ang Yahwistic tradition, ito yung mga tao na mahilig magsulat na yung ano ng tao in-attribute nila sa Diyos. Halimbawa na lamang, si Yahweh ay napagod. Ayan ang yung tinatawag na anthropomorphism. So, pag may makabasa ka ng mga ganong panulat, ang sumulat nun, Yahwistic tradition. At sabi ni Father Enoch, ang pagkasulat sa Old Testament, hindi yan nangangahulugan na yan talaga ang event na nangyari. Kundi, kung paano niya ikinwento, no? Paano kinwento ng writer ang relasyon ng tao at ng Diyos at ang creation. Does not literally mean na ganun talaga ang kung sa bagay yung talagang bangyayari ba? No? Kasi based on tradition kasi yan. Ayon lang sa narinig nila, no, from hindi natin alam kung sino nagsabi sa kanila, din napasa sa kanila, din isinulat. Then meron din yang reason bakit nila isinulat, no, ayon kay Father yung kay Father pangalan nun? Yung nasa Pagadian na pare na theologian na rin, nag-aral din ng theology sa Roma. So may reason din bakit sila nagsulat. Pero sa tanong mo, kung ano yung lingwahe, well, sabi nga ni Berjando, Adamic yun. No? Hindi natin alam ano yung Adamic language. No, hindi natin alam. Pero kung babasahin naman natin ang itong Genesis 11, malinaw naman dito na isang lingwahe pa lang ang gamit ng unang panahon. Dito sa 7 ba yun? Or sa 7, no? 7:1? 11 siguro. 11:1. Dito sa 11:1. And the whole earth was of one language and of one speech. Ito sa panahon na to ng
nung pagkahati-hati. Pero isa pa lang talaga ang lingwahe nung unang panahon ginamit. Hindi ko lang alam kung kasaklaw ba dito ang panahon nila ni Adan at Eva. Pero ayon nga sa mga yan ay Adamic. Hindi natin alam ano yung Adamic na lingwahe, no? So ganun bro ang pagkabuo ng Old Testament, no? Ayon yun sa tradisyon, kapatid. At ang apat na tradisyon na yun, inano yun lahat kay Moises, inattribute lahat kay Moises. Yun ang sabi ng mga scholar. Kung ano man yung lingwahe nila, ay walang nakakaalam. May tanong ba ako, bro? Yeah, go ahead. Ilan na ba ang taon ng mundo ngayon? Kasi sabi nila million years na daw. Well, ang sabi dun sa nabasa ko, pagdating sa edad ng panahon, inaano yan ng simbahan sa siyensya, no? Kaya nga ang siyensya naman, meron silang ano ba tawag doon, yung pagtitrace nila sa panahon, carbon dating ba tawag doon? Carbon dating. So sabi ng simbahan, dahil hindi kasi saklaw ng simbahan ang siyensya, bro, no? Faith and morals lang sa simbahan. Sabi ng simbahan, kung ano ang sinabi ng science, paniniwalaan basta't naayon sa realidad. At hindi ka kontra ng Biblia. At hindi kontra sa Bible, siyempre. Maria Ariel de los Santos? Sige bro. Kasi kung sa Biblia, hindi naman aabot ng milyon yata. Hindi naman kasi natin alam, bro, kung kailan talaga inumpisahan ng Diyos at kailan natapos, no? Kasi halimbawa ganito, no, bro. Pag yung sinabi ng Diyos sa unang araw, sa Genesis 2:2 tayo. 2:2 dito, no, nung Tagalog. Dito sa Tagalog natin basahin. Dito nung sinabi, ba't ganun? Wait lang Ba't? Ito, sa uno na ito ipisahan. Sabi dito, at nayari ang lahat, ang langit at ang lupa at ang lahat na natanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. So, ayon sa talata nito, 7 araw lahat ang computation nung nagsulat, no? Sa creation, at ang ikapitong araw pahinga ng Diyos. So, kung ililiteral natin to, bro, itong talata to, kung ililiteral mo to, lalabas, isang buong linggo nagtrabaho ang Diyos. Ang ikapito pahinga. Napakadali lang pala ginawa ng Diyos ang mundo. Pero maano tayo kasi sabi ni San Pedro sa unang Pedro 2:8-7. 3:7. 3:7. Sa 3:7 dito or sa 8 yata. 8 ba? 2 Pedro yung bujando. 3, ito, 3:8 nga. 2 Pedro 3:8. Datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Bakit ganito? Bakit ganito yung pagkasulat naman sa ito, kinuha to sa Psalm ano to na pagkasabi pareho lang. Pareho lang. Pareho lang sa kanya, parang walang pinagkaiba ba ang ang 1,000 taon at isang araw, parang eternal kasi parang walang pinagkaiba. Hindi natin na-estimate talaga. Estimation lang din yun sa nagsulat. No, kasi bakit estimation lang yun? Kasi ang Diyos hindi naman siya saklaw sa panahon at oras.
Kaya hindi mo talaga masasabi kung gaano nakahaba ang panahon. Kaya nga ang simbahan silent pag about dyan. Yung nabasa kong libro, ang sabi rin sa nabasa kong libro, pagdating sa panahon, hindi alam ng simbahan. Kaya ano yan sa simbahan, sa siyensya. Kung ano yung nadiskubre ng siyensya, paniwalaan basta't na ayon sa realidad at katotohanan. Ariel? Salamat bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Ariel De Los Santos, sa iyong katanungan. So, ako naman magbabalik na naman uli sa Zoom. Okay, Ate Linda Bagnas. Ate Linda, good evening, Ate Linda. Ate Linda of Liloan. Ate Linda, good evening. Te, hindi ka marinig, te. Sabi po, Brad Jando. Ayan, akala ko nasusita At sa lahat po ng nakikinig at sa mga CFT. May itatanong lang po ako, Brad Jando, yung kapitbahay namin, Katolik po naman sila, pero nagmi-mission sila, sabi nung ng kapitbahay namin, hindi yung nagmi-mission yung isang kapitbahay namin na mag-mission daw yun, tapos manambal kay Jando. Pero pag sila, manggamot sila, paanuhin nila, albularyo dating. Kumpisalon ba? Kahit, bro, Jando? kahit papakumpisalin nila yung tao, ang kanilang ginagawa is hindi sila authorized ng simbahan. Gawa-gawa lang nila yun. So, wala pa rin. Pakumpisalo nila sa simbahan, pero usa nila kung ng gamutin. Bago nila gamutin, pakumpisal, anuhin sa sino ba yan sa ate? Authorized ng simbahan, te? Authorized ng simbahan? Hindi. Kaya nga nagtanong po ako kung okay po ba yung ginawa nila. O sino nag-authorize sa kanila na na magsagawa ng ganyan? Sila lang po. Kasi sila nagmi-mission sila, hindi nag-fasting sila. Brother Wendell? Brother Wendell, nandiyan ka, Brother Wendell? Ano masabi mo doon, Brother Wendell, na sila ay nagmi-mission, nagsasabi pa sa mga tao magkumpisal kayo? Fasting po sila Okay, fasting po sila ng 7 araw po. Kahit ba na ipakumpisal nila yun, no? Malinaw naman ang Catechism of the Catholic Church 21:16, 21:17. Anong sabi diyan? All forms of divination, hindi some forms. Kaya kung maalala natin ang sinabi ni Father Jusis, kung kumuha kayo ng tulong labas sa simbahan, yun ay sa preternatural word na yan. Pero sa discernment of mystical phenomenon, napaka-importante din dahil may mga albularyo ayon sa discernment of mystical phenomenon na magsasabi, punta ka kay Father, magpasantalana ka muna, magkumpisal ka muna, para mas sa pamamagitan ng sakramento, healing yung sakramento, kumpisal, healing. Anointing of the sick, healing. Sa pagbalik sa kanila, doon gagamutin nila. So, sa paglapit sa simbahan, nakatanggap na sila ng sacrament of healing. Pero lumapit sa albularyo, kung napagaling man siya sa pamamagitan ng sacrament of healing, madaling angkinin nila ang pagpapagaling sa pamamagitan ng sacrament of healing dahil lumapit sa kanila at nagpagamot. Kasi ang sabi po nila, maghihiling yan. Tapos, yung
kapitbahay namin hindi naman na yung iba na ano naayo pero yung iba namatay yung isang ano kapitbahay namin. Hindi naman lahat. Yeah, bawal pa rin. Dahil Catechism of the Catholic Church, 2116, 2117, all forms. Hindi sinabing some forms lang. Maraming salamat po, bro Indy. Ayun lang po ang katanungan ko po na kasi ang sinabi nila healing daw yun eh. Kasi ano sila secret Divine Mercy po daw sila. Divine Mercy daw sila, Brother Wendell. Okay, Divine Mercy pa yan. Basta again sa CCC 2116, bad shot pa rin. Nalala ko tuloy yung kanta doon kay Max Urban, Kanang sakit iyang tambalan, bisan pa og maing kanto. Ang uban kanila mga ayaw, ang uban usab maminteryo. Ano sa Tagalog yun? Albularyo pa rin. Albularyo pa rin pala. Sa Tagalog noon, lahat ng sakit ay kanilang gagamutin kahit pa ikaw ay naingkanto. Ang iba sa kanila ay gumaling, ang iba naman ay nasa sementeryo. Sementeryo. Ayun. Okay, thank you. Maraming salamat po, Brad Jando. Sige, thank you, Linda Bagnas. Ayan, So, back naman ako ngayon sa Messenger Room. Messenger Room, sino magtatanong? Good evening.